David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 571. Si Zhao Wuji ay tumingin kay Chang Yuanjun ng ganoon, binuka ang kanyang bibig, ngunit hindi nagsalita, at sa wakas ay napabuntong hininga na lamang siya. Ginoo. Chen, labas tayo? Ginamit na ng mga Chang reinforcement ang tono ng isang utos, at walang pagpipilian si Zhao Wuqi. Tumango si David, tara na, aanyayahan tayo pabalik wala pang 10 minuto. Sa sandaling dumating ang mga salita ni David, humagalpak ng tawa si Zhou Jiaolong. David, sabi mo iimbitahan ka ng leader. Ano ka ba kasama si Master Yuan dito, anong problema mo? Napakasarap magpanggap. Tumawa si Zhou Jiaolong, at itinaas din ni Yuan Baoxiang ang kanyang bibig, hindi pa ako nakakita ng gayong mayabang na tao, mas mabuti para sa mga kabataan na panatilihing mababa ang profile. Sa oras na ito, pangit din ang mukha ng Chang Reinforcement Army. Ano ang kanyang pagkakakilanlan? Paano maaaring mag-imbite ng isang maliit na mabalahibong bata tulad ni David na hindi pa lumaki ang lahat ng kanyang buhok? Ginoo. Chen, tumigil ka na sa pagsasalita. Bahagyang nanginig ang puso ni Zhao Wuqi, natakot siya na inisin ni David si Chang Yuanjun. Zhao Wuqi, sa tingin ko hindi mo sinasadya ang bagay na ito ngayon. Kung maglakas loob kang magdala ng sinuman sa akin sa hinaharap, mag-ingat ka na magiging bastos ako sa iyo. Ang Chang Reinforcement Army ay nagtatampo na umungal sa mahinang boses. Intindihin. Kahit na anong pangahas na sabihin ni Zhao Wuqi, nakayuko lang siya ng paulit-ulit, pagkatapos ay kinaladkad si David at naglakad palabas. Paglabas ng kwarto, diretsyong umupo si David sa sofa sa bulwagan. Si Zhao Wuqi ay natigilan sandali, at nagmamadaling nagtanong, Mr. Chen, mukhang walang tiwala sa iyo ang pinuno, kaya umalis muna tayo, para hindi lumabas ang pinuno at makita. Ngayon lang sinadya ni Chang Reinforcement na hayaang kunin ni Zhao Wuqi si David, ngunit huwag silang paupuin sa bulwagan. Ngayon si David ay nakaupo sa bulwagan at hindi umaalis. Kung nakita ito ni Chang Reinforcement, hindi ito maipaliwanag ni Zhao Wuqi. Kung aalis tayo, mamamatay ang anak niya. Pagkatapos kong sabihin ito ng 10 minuto, may mag-iimbite sa amin, at tiyak na mangyayari ito. Hindi kailangang magpanik si Pavilion Master Zhao, umupo ka lang ng matatag. Sinabi ni David, nagbuhos talaga siya ng isang tasa ng tsaa, at nagbuhos din ng isang tasa para kay Zhao Wuqi. Nang makitang si David ay sobrang kumpiyansa, si Zhao Wuji ay sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin nang maisip niya ang pagkakakilanlan ni David bilang isang cultivator, at si Zhao Wuji ay umupo din at ibinigay ang kanyang buhay upang samahan ang Ginoo. Habang si David at Zhao Wuqi ay umiinom ng tsaa sa labas ng bulwagan, ang mga permanenteng reinforcement sa silid ay tumingin kay Yuan Baoxiang na may pagmamakaawa, Master Yuan, ang buhay ng aking anak ay nasa iyong mga kamay. May iligtas ni Master Yuan ang aking anak, dapat ako ay lubos na nagpapasalamat, at magdaraos ako ng isang magic conference para kay Master Yuan sa Kyoto, upang ang reputasyon ni Master Yuan ay lumaganap sa kabisera. Napaka-humble ng ugali ni Chang Yuanjun, ngunit alam ni Yuan Baoxiang na kung mas ganito si Chang Yuanjun, mas malaki ang panganib na kanyang dadanasan. Kung maliligtas ang anak ni Chang Yuanjun, matutuwa ang lahat, ngunit kung hindi siya masagip sa ganitong sitwasyon, natatakot ako kung sino siya o si Zhou Jiaolong. Huwag mo nang isipin ang pag-alis. Huwag kang mag-alala, Leader Chang, gagawin ko ang lahat. Sigurado pa rin ako sa laso ng Miao Village. Sigurado si Yuan Baoxiang sa kanyang puso na minsan na niyang pinagaling ang mga taong nakagat ng makamandag na mga insekto. Pagkatapos ay hilingin kay Master Yuan na gawin ito. Si Chang Rejun ay nasa sabik sa kanyang puso. Gaano man kataas ang kanyang katayuan o opisyal na posisyon, ang kasalukuyang nakatayong mga pampalakas ay mayroon lamang isang katayuan, at iyon ay ang kanyang ama. Umaasa lang siya na gagaling ang anak niya. Tumango si Yuan Baoxiang, lumakad muli sa kama, at inilabas muli ang bag ng tela na naglalaman ng mga pilak na karayom. Pagkatapos pumili ng silver needle mula dito, marahan niyang tinusok ito sa daliri ni Chang Yuan, para lang makita ang silver needle na kumikinang na may silver light, ngunit naging kulay itim ito sa bilis na nakikita ng mata. Matagal na, kaya pumasok ang kamandag sa puso, parang sa loob labas lang.
Sabi ni Yuan Baoxiang, at naglabas ng pilak na karayom na may haba na higit sa 10 sentimetro, na siyang pinakamalaki sa bag. Kabanata 572. Hinawakan ni Yuan Baoxiang ang pilak na karayom at may binulong sa kanyang bibig. Ang pilak na karayom ay nagsimulang mag-vibrate ng ligaw at gumawa ng isang humuhuni, na parang mga lamok na lumilipad kung saan-saan. Habang pabilis ng pabilis ang panginginig ng pilak na karayom, ang mga daliri ni Yuan Baoxiang ay talagang nagsunog ng mapusyaw na asul na apoy, nilamon ng apoy ang pilak na karayom, at mabilis na sinunog ang pilak na karayom sa isang maapoy na pulang kulay. Hawak-hawak ni Yuan Baoxiang ang pilak na karayom at hindi kailanman binitawan. Nang makita ang eksenang ito, ang mga regular na reinforcement ay nakaramdam ng pagkabigla. Kung tutuusin, hindi pa siya nakakita ng kahit na sinong mangilam. Kung tutuusin, bilang pinuno ng Six Gates, hindi siya makapaniwala. Bagay. Ngunit ngayong nakita niya ito ng sarili niyang mga mata, kinailangan itong paniwalaan ni Yuan Baoxiang, kaya kinilabutan siya. Karapat-dapat si Master Yuan na maging unang master ng magic technique sa Hong Kong at China. Ito ay hindi kapani-paniwala. Hindi napigilan ni Chang Rejun na mapasigaw sa paghanga. Leader, ito ay isang maliit na panlilinlang lamang, ang kakayahan ni Master Yuan ay mahusay, ngunit maaari siyang mabuhay muli. Nang makita ni Zhou Jiaolong ang ekspresyon ng mga pampalakas ni Chang, agad niyang sinabing may pagmamalaki. Bagamat alam ni Chang Yuanjun na ang kakayahang buhayin ang mga patay ay katarantaduhan lamang, ngunit nang makita ang kakayahan ni Yuan Baoxiang ngayon, hindi kinwestiyon ni Chang Yuanjun ang mga salita ni Zhou Jiaolong. Nakita ko si Yuan Baoxiang na hawak ang pulang pilak na karayom at dahan-daang tinutusok ito patungo sa puso ni Chang Yuan. Ang pilak na karayom ay tumusok sa balat, na nagdulot ng isang nakatusok na tunog, at may nasusunog na amoy. Nang makita ito ni Chang Rejun, mahigpit na magkahawak ang kanyang mga kamay na kinakabahan. Gusto niyang tanungin si Yuan Baoxiang, kung patuloy niya itong sasaksakin ng ganito, hindi kaya sasaksak ang kanyang anak sa puso at mamamatay. Pero hindi siya nagtanong, natatakot siyang maistorbo niya ang paggamot ni Yuan Baoxiang, anong aksidente ang nangyari. Hindi nagtagal, lahat ng pilak na karayom na may 10 sentimetro ay tumusok sa dibdib ni Chang Yuan, isang maliit na bahagi lamang nito ang nalantad, at pagkatapos ay sa tuktok ng bahagi kung saan nakalantad ang pilak na karayom, nagsimulang lumabas ang itim na dugo, at pagkatapos ay simulan ang pag-spray. Ito ay lumabas na ang pilak na karayom ay talagang guwang, at ang dugo ay tumalsik sa kahabaan ng pilak na karayom, lahat ay itim na dugo. Nang makita ito, nagmamadaling bumunot muli si Yuan Baoxiang ng ilang pilak na karayom, at itinutok lahat sa katawan ni Chang Yuan sa isang hininga. Matapos ang mga pilak na karayom ay bumulusok lahat sa katawan ni Chang Yuan, ang katawan ni Chang Yuan ay nanginig, at ang kanyang mga mata at bibig ay biglang bumuka. Nang makitang nakamulat ang mga mata ng kanyang anak, tuwang-tuwa na bumangon si Chang Rejun. Anak, sa wakas nagising ka na, tumingin ka sa akin. Sinigawan ng mga reinforcement ni Chang si Chang Yuan. Ngunit sa oras na ito, ang mga mata ni Chang Yuan ay namumula sa dugo, at ang kanyang mga mata ay nanatiling hindi gumagalaw, na para bang hindi niya naririnig ang mga sigaw ng mga reinforcement ni Chang. Nang makitang hindi tumugon ang kanyang anak, tumingin si Chang Yuanjun kay Yuan Baoxiang na may pagtataka, Master Yuan, ano ang problema ng anak ko? Bakit siya nagising at parang hindi niya ako kilala? Huwag kang mag-alala, pinuno, magiging maayos din ito. Walang pakialam na sabi ni Master Yuan. Ngayong gising na si Chang Yuan, nakahinga ng maluwag si Yuan Baoxiang, at kaway ng mga palad, inilabas niya ang lahat ng pilak na karayom sa katawan ni Chang Yuan. Nang makita ang kalmado ni Yuan Baoxiang, gumaan ang pakiramdam ni Chang Yuanjun at tahimik na naghintay para makilala siya ng kanyang anak. Ano? Biglang naglabas ng malakas na dagindong ang nakabukang bibig ni Chang Yuan, na direktang bumulaga kay Chang Reinforcement. Maging sina Yuan Baoxiang at Zhou Jiaolong ay natakot. Kasunod ng dagindong, si Chang Yuan, na nakahiga sa kama, ay diretsyong umupo, ang kanyang mga mata ay namumula pa rin sa dugo, ngunit may agos ng itim na hangin na bumulwak sa kanyang bibig, at pagkatapos ay ang buong mukha ni Chang Yuan ay mabilis na naging itim. Parang biglang umitim at naglalagnat ang buong tao, pagkakita sa anak na ganyan, natigilan si Chang Rejun.
Natigilan din si Yuan Baoxiang. Hindi niya inaasahan na magiging ganito si Chang Yuan. Kanina lang ay pinilit niyang ilabas ang lason sa katawan ni Chang Yuan. Paanong biglang tumaas ulit? Kabanata 573. Master Yuan, anong problema ng anak ko? Ano ang nangyayari? Malakas na tanong ni Chang kay Yuan Baoxiang. Huwag kang mag-alala, pinuno, tingnan ko kaagad kung ano ang nangyayari. Gaya ng sinabi ni Yuan Baoxiang, nakita niya ang kanyang mga kamay na mabilis na hinampas patungo kay Chang Yuan sa kama. Sa tuwing sasampalin niya ang palad, isang malaking halaga ng itim na chi ang lumalabas sa bibig ni Chang Yuan. Gumagawa pa rin ng nakakakilabot na sigaw ang bibig ni Chang Yuan. Si Chang Yuan, na ang mga mata ay eskarlata, ay parang isang hayop sa oras na ito, nakatitig kay Yuan Baoxiang, na parang papatayin si Yuan Baoxiang gamit ang mga nakakatakot na mga mata. Si Yuan Baoxiang ay tumingin kay Chang Yuan ng ganoon, ang kanyang anit ay manhid, at ang kanyang noo ay nagsimulang pawisan. Hindi niya alam kung paano magiging ganito si Chang Yuan, at ngayon ay maaari lamang subukan ni Yuan Baoxiang ang kanyang makakaya upang patuloy na itulak ang lason kay Chang Yuan. Sa bulwagan, nakinig si Zhao Wuqi sa paggalaw sa kwarto, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, Mr. Shen, anong nangyari sa loob? Ayos lang, maupo ka lang. Masayang uminom ng tsaa si David, hindi man lang nag-aalala. Ginoo. Shen, walang mali sa pinuno madalas. Kung may mangyari sa pinuno, ito ay magiging mahirap. Hindi nang ahas si Zhao Wuqi na hayaang ma-accident ang mga reinforcement ng Chang. Bilang may-ari ng pavilion ng Dharma Protector Pavilion sa Kyoto, inakusahan niya siya ng pagbabantay sa kaligtasan ng kabisera at pagprotekta sa mga pinunong ito. Kung may nangyari sa mga reinforcement ng Chang ngayon, at si Zhao Wuqi ay nasa eksena pa rin, tiyak na hindi siya makakatakas sa kanyang responsibilidad. Ito ay malamang na isang malaking krimen. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa mga pinuno, lalabas sila sa loob ng 3 minuto. Tiningnan ni David ang oras at sinabing. Nang makitang napakatiwala ni David, hindi alam ni Zhao Wuqi kung ano ang sasabihin. Nakatingin lang siya ng balisa sa direksyon ng kwarto. Sa silid-tulugan sa oras na ito, si Yuan Baoxiang ay pawis na pawis, at ang mga lason sa katawan ni Chang Yuan ay tila naubos. Ngunit nang gustong barilin muli ni Yuan Baoxiang si Chang Yuan, biglang may lumipad na itim na surot mula sa bibig ni Chang Yuan. Ang bog ay napakabilis at dumiretso sa Yuan Baoxiang. Nang makita ito, lubos na nagbago ang mukha ni Yuan Baoxiang, puppet bog, ito ay isang puppet bog, tumakbo, tumakbo. Nakita ko si Yuan Baoxiang na ikinakaway ang kanyang mga kamay, at isang malaking lambat na gawa sa pulang sinulid ang biglang lumitaw sa kanyang harapan, na hamarang sa pupay na uod sa kanyang harapan. Sa oras na ito, parehong natulala sina Chang Yuanjun at Zhou Jiaolong, at tulala silang tumingin sa lahat ng nasa harapan nila. Hindi nila maintindihan, paanong biglang lilipad sa bibig ang isang taong nakoma ng mahigit 1 taon. At hindi nila alam kung ano ang sinasabi ng puppet worm na si Yuan Baoxiang, hindi nila alam kung ano ang puppet worm. Nakita ni Yuan Baoxiang na hindi pa rin kumikibo sina Chang Rejun at Zhou Jiaolong, kaya dali-dali siyang sumigaw muli, tumakbo, tumakbo palabas. Alam ni Yuan Baoxiang na hindi siya makakatagal. Kailangan niyang malaman na ang puppet worm na ito ang pinakasikat na nakakalaso na uod sa Miao Village. Kung mas malaki ang puppet worm, mas mahirap itong harapin. Sa oras na ito, ang puppet worm na kinakaharap ni Yuan Baoxiang ay halos kasing laki ng kamao ng isang bata. Kung kaya niyang kontrolin ang ganoon kalaking puppet worm, tiyak na hindi siya ordinaryong tao sa Miao Village. Bagamat hindi alam ni Yuan Baoxiang na ang isang napakalaking pinuno ng Chang Yuanjun, na sa Miao Village ay maglalakas loob na maglagay ng puppet sa kanyang anak, ngunit ang kabilang partido ay dapat na isang master, at hindi siya natatakot sa pagkakakilanlan ni Chang Yuanjun. Nang makitang sumisigaw muli si Yuan Baoxiang, nag-react sina Chang Rejun at Zhou Jiaolong at nagmamadaling lumabas ng pinto. Nakita ni Yuan Baoxiang ang 2 tao na tumatakbo palabas, kaya nag-flash ang kanyang figure, at nagmamadali rin siyang umatras palabas, direktang isinara ang pinto. Matapos isara ang pinto, napagtanto ni Yuan Baoxiang na ang kanyang mga binti ay nanginginig ng husto, at ang kanyang katawan ay basang-basa na ng pawis.
Kabanata 574. Lead. Nakita ni Zhao Wuqi ang mga Chang reinforcement na nauubusan ng takot at nagmadaling sumalubong sa kanya. Wuji, hindi ka pa umaalis? Nagtatakang tanong ni Chang Yuanjun nang makitang nandoon pa rin si Zhao Wuji. Pinuno, sinabi ni Mr. Chen na hindi kayang gamutin ni Yuan Baoxiang ang sakit ng iyong anak, at sinabi niya na lalabas ka upang magmakaawa sa kanya sa loob ng 10 minuto, at ngayon ay lumabas ka na. Sinundan ni Zhao Wuqi si Chang Yuanjun at sinabing. Sa oras na ito, napansin ni Chang Yuanjun si David na nakaupo sa sofa at umiinom ng tsaa, ngunit ngayon ay wala sa mood si Chang Yuanjun na pag-alitan si David. Ang pinaka-inaalala niya ay ang kanyang anak. Master Yuan, anong nangyari sa anak ko? What the H3 is that bug, at bakit ito lumabas sa bibig ng anak ko? Mangyaring iligtas ang aking anak. Lumapit si Chang reinforcements kay Yuan Baoxiang at tinanong siya. Nahihiya ang mukha ni Yuan Baoxiang, nabaluktot ang buong mukha, hindi pa banggitin kung gaano kakulit, ang dami lang niyang sinabi, at ngayon kung sasabihin niyang walang paraan para mailigtas siya, pakakawalan ba siya ni Chang Rejun? Hindi mo kailangang magmakaawa sa kanya. Wala siyang kakayahan na iligtas ang iyong anak. Kung may kakayahan lang siya, hindi siya mauubusan sa nakakahiyang paraan. Nagsalita naman si David na nakaupo sa sofa. Lumingon si Chang Yuanjun para tingnan si David, bagamat hindi siya masyadong nagtitiwala kay David, kung tutuusin ay napakabata pa ni David, ngunit sa oras na ito, kailangan niyang maniwala, kaya tinanong niya si David, Mr. Mail iligtas kaya ni Chen ang anak ko. Sinabi ko na kaya kitang iligtas, ngunit hindi ka naniniwala sa akin. Mahinang sabi ni David. Sa isang salita, biglang napahiya si Chang Yuanjun, at ang kanyang puso ay parang binaligtad ang bote ng 5 lasa, at hindi niya alam kung paano ito ilalarawan. Ginoo. Chen, ang pinuno ay nalinlang din ng Yuan Baoxiang na iyon, at sana ay huwag mo itong pakialaman at iligtas ang anak ng pinuno. Natakot si Zhao Wuqi na baka hindi siya matulungan ni David dahil sa nangyari kanina, kaya hinikayat niya ito. Sige. Itinabi ni David ang tasa at tumayo. Anak, ano ka ba nagpapanggap? Alam mo ba kung ano ang itinanim sa katawan ng anak ng pinuno? Nasaan na ang mentally damaged at takot na sinabi mo? Nang makitang talagang naglakas loob si David na pumasok, tinanong ni Yuan Baoxiang si David. Di ba maliit na pupay na uod lang? Sa sobrang takot mo ay karapat-dapat ka ring tawaging unang Master of Magic sa China at Hong Kong. Sa tingin ko ito ay halos kapareho ng unang master ng sinungaling sa China at Hong Kong. Itinaas ni David ang sulok ng kanyang bibig at ngumiti ng masama. Nang sabihin ito kay Yuan Baoxiang ni David, nagalit siya at sinabing, munting pupay na surot. Kapag nakita mo ito, malalaman mo kung ito ay isang maliit na puppet bug. Alam mo ba na ang puppet bug ay ang pinaka-nakakalaso na bug sa Miao Village? Pagmamanipula ng isip ng mga tao, kapag pumasok ka ng ganito, magiging puppet ka agad. Ngumiti si David at hindi pinansin si Yuan Baoxiang. Nakapatay siya ng daan-daang pupay na bug sa Xuanyu Valley. Paanong hindi niya alam ang tungkol sa bagay na ito? Walang pinagkaiba. Ngunit nang bubuksan na ni David ang pinto ng kwarto, si Yuan Baoxiang ay labis na natakot kaya nagtago siya sa likod ni David, ang unang master ng magic sa China at Hong Kong, ngayon ay katawa-tawa na. Sa oras na ito, labis na nadismaya si Chang Yuanjun nang makita niyang ganoon si Yuan Baoxiang. Iniisip kung gaano siya kagalang-galang kay Yuan Baoxiang ngayon, ngunit wala siyang tiwala kay David, lalo pang nahiya si Chang Yuanjun. Binuksan ni David ang pinto, at isang itim na ambon ang lumabas kaagad. Bago pumasok si David sa pinto, isang itim na anino ang sumugod palabas. Nagmamadaling pinrotektahan ni Zhao Wuqi ang mga permanenteng reinforcement, habang mabilis na hinaila pabalik ni Yuan Baoxiang si Zhou Jiaolong. Si David lang ang hindi gumagalaw, at nang makita niya ang itim na anino na biglang sumugod, inabot ni David at hinawakan ang itim na anino. Nang mawala ang itim na fog, nakita ng lahat sa sandaling ito na si Chang Yuan ang nahuli sa kamay ni David. Sa oras na ito, ang mga mata ni Chang Yuan ay namumula at ang kanyang mukha ay napakapangit, at patuloy niyang inaabot at sinunggaban si David. Kabanata 575. Yuaner.
Nang makitang hinuhuli ni David ang sarili niyang anak, 2 beses na nagmamadaling sumigaw si Chang Rejun. At napatingin si David kay Chang Yuan na nahuli, at akmang sasampalin niya ng palad ang ulo ni Chang Yuan. Ngunit sa sandaling ito, si Chang Yuan, na may malungkot na mukha at pulang mata, ay bumalik sa normal, nakatingin kay David na parang isang normal na tao, na may takot sa kanyang mga mata. Papa, iligtas mo ako. Biglang sumigaw si Chang Yuan kay Chang Reinforcements. Nang makita ang paggaling ni Chang Yuan, hindi bumitaw si Chang Yuan-jun, at sasampalin na sana niya ang ulo ni Chang Yuan gamit ang kanyang palad, at agad na sinabing nagmamadali, "Bilisan mo, tumigil ka." Sinabi ni Chang Yuan-jun, hinampas ang katawan ni David, direktang pinaalis si David, at pagkatapos ay niyakap ng mahigpit si Chang Yuan, "Anak, anak, sa wakas ay gumaling ka na, sa wakas ay gumaling na." Dad, ano pong nangyayari? Natatakot ako, natatakot ako. Nanginig ang katawan ni Chang Yuan. Ayos lang, okay lang, huwag kang matakot, kasama si tatay, walang makakasakit sa iyo. Tuwang-tuwang tumingin si Chang Reinforcement kay Chang Yuan, naluluha. Sa oras na ito, si David, na nakatingin kay Chang Yuan na naka-recover na sa orihinal, ay mayroon pa ring malakas na hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata, at ang kanyang mga kilay ay kumunot din. Leader Chang, hindi pa gumagaling ang anak mo. Ngayon hindi mo na siya anak. Siya ay naging isang puppet. Tanging ang puppet worm na pumapatay sa kanyang katawan ang makakagawa nito. Sabi ni David kay Chang Yuan-jun. Saglit na natigilan si Chang Rejun, at pagkatapos ay tiningnan niyang mabuti ang kanyang anak. Tay, anak mo ako? Hindi ako puppet, ayokong mamatay, huwag mo akong papatayin. Nagkunwaring natakot si Chang Yuan at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Chang Rei ng army. Nang makitang ganoon si Chang Yuan, mabilis na umalma si Chang Yuan-jun, huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang hawakan ka. Pagkatapos magsalita, tumingin si Chang Yuan-jun kay David at sinabing, ang anak ko ay gumaling na, anong klaseng pupe ito? Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Kung hindi mo maalis ang puppet na bug na ito, mamamatay ang anak mo maya-maya. Pagkatapos magsalita ni David, sa isang pitik ng kanyang daliri, gusto niyang pumunta sa Chang Yuan. Matapang. Nang makitang may gustong gawin si David sa kanyang anak, biglang nagalit si Chang Yuan-jun, biglang tumaas ang kanyang aura, at sinampal niya ng palad si David. Dapat mong malaman na ang mga regular na reinforcement ay may mahusay na mga tagumpay ng militar at ang kanilang sariling lakas ay hindi masama. Ang palad na ito ay may tunog ng pagsira sa langit, at ito ay napakalakas. Hindi natakot si David sa sampal ni Chang, pero ayaw niyang makipagtalo kay Chang, kaya napaatras lang siya at naiwasan ang sampal. Ginoo. Shen, anong nangyayari dito? Nagmamadaling tanong ni Zhao Wuqi kay David. Nang makitang magaling na si Chang Yuan, bakit sinabi pa rin ni David na hindi magaling si Chang Yuan, at kontrolado pa rin siya ng ilang pupe na bug? Hindi sinunod ni David si Zhao Wuqi upang magpaliwanag, ngunit nakita niya si Chang Yuan-jun at nagpatuloy, ang iyong anak na lalaki ay minamanipula lamang ng isang tao, huwag kang malinlang, kung hindi, ikaw ay nasa malaking problema. Alam ni David na may nagbigay kay Chang Yuan ng puppet worm. Ito ay dahil sa pagkakakilanlan ni Chang Yuan. Dapat mong malaman na ang puppet worm na ito ay iba sa isang glowworm. Ito ay higit na mahalaga kaysa sa isang glowworm. Walang sino man ang madaling gagamit ng puppet worm para kontrolin ang isang ordinaryong tao. Ngayon na si Chang Yuan ay napuppet ng isang tao, dapat ay gusto niyang gamitin si Chang Yuan para kontrolin ang Chang Reinforcement Army. Bilang pinuno ng Six Gates, kung ang Chang Reinforcement Army ay gagamitin ng isang taong may puso, ito ay magkakaroon ng kakilakilabot na kahihinatnan. Hindi mo kailangang mag-alarm dito, bihira lang na hindi ko makita ang anak ko. Si Chang Yuan-jun ay hindi naniwala sa mga salita ni David. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kay Yuan Baoxiang at sinabing, Master Yuan, halika at tingnan mo ako, ang anak ko ay hindi ba ayos lang. Nang makita ito, nagmamadaling tumango si Yuan Baoxiang at humakbang pasulong. Sa isang mahinang alon ng isang kamay, isang pagsabog ng pulang ilaw ang bumalot kay Chang Yuan. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang pulang ilaw, at naging normal ang lahat para kay Chang Yuan.
Kabanata 576. Leader, ayos lang ang anak mo? Hindi ito papel na minamanipula ng iba, ginamit ko lang ang banal na liwanag. Kung talagang papel, sa ilalim ng liwanag ng banal na liwanag, imposibleng maging mahinahon gaya ng dati, makinig sa kalokohan ni David. Sabi ni Yuan Baoxiang kay Chang Yuanjun. Sa tingin ko, hindi lang nagkaroon ng pagkakataon si David na ipahayag ang kanyang sarili, kaya ginawa niya ang bagay na pagiging papat. Ngayong ayos na si Mr. Chang, malinaw na ito ang kredito ni Master Yuan ngayon, at hindi kumbinsido si David, at tila gusto niyang sakupin ito. Credit. Si Zhou Jiaolong sa gilid ay sumengot ng malamig. Matapos makinig sa mga salita ni Zhou Jiaolong, tiyak na may katotohanan si Chang Yuanjun. Hiniling niya kay David na kumilos ngayon, ngunit hindi pa umaaksyon si David. Maayos naman ang anak niya, at hindi man lang niya binigyan ng pagkakataon si David na magtanghal. Dapat ay medyo hindi nasisiyahan si David at gustong magpakitang gila sa kanyang harapan, kaya ginawa niyang papay ang kanyang anak, para makakilos siya, at kapag gumaling na ang kanyang anak, ito ay para kay David. Sa murang edad, hindi ako nag-aral ng mabuti, pero natuto akong kumuha ng credit. Ayos na ang anak ko, pero gusto mo pa rin siyang aksyonan. Kung maglakas loob kang gawin ito, maniwala ka man o hindi, pipigilan kitang makaalis dito. Tumingin si Chang Yuanjun kay David na may nagbabadyang mamamatay tao sa kanyang mga mata. Nang makita ang mga mata ni Chang Yuanjun, si Zhao Wuqi ay natakot, at hinaila ang manggas ni David sa isang tabi, Mr. Shen, kalimutan mo na. Magkaroon tayo ng pangmatagalang plano. Ngayon ay kailangan kong alisin ang papay na bug na ito, kung hindi, ito ay higit pa sa kanilang pamilya. Hindi natinag si David, na pagdesisyonan na niyang tanggalin ang puppet worm, kung hindi ay hindi na niya alam ang susunod na mangyayari, baka mapahamak siya. Ginoo. Shen, hindi ito sinubukan ni Yuan Baoxiang sa banal na liwanag ngayon, magaling na si Chang Yuan. Hindi maintindihan ni Zhao Wuqi kung bakit napakatigas ng ulo ni David. Isa siyang Artfully light, niloloko ka lang niya. Lahat sila ay natakot sa mga papay na bug ngayon, kaya paanong hindi malalaman ni Yuan Baoxiang na sinabi niya ito para pigilan ako sa pagkuha ng kredito para dito. Tandang padamdam. Matagal nang nakita ni David na si Yuan Baoxiang ay nagsasalita ng walang kaparerekon, paanong hindi niya malalaman na si Chang Yuan ay kinokontrol ng papay na uod na nakita lamang ni Yuan Baoxiang ng kanyang mga mata. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, sa tingin ko gusto mong kunin ang kredito, tama? Sabi ni Zhou Jiaolong na may halong panghahamak. Puppet man ang anak ko o hindi, hindi ko hahayaang hawakan mo siya. Matigas ang mukha ni Chang Reinforcement, at binantayan siya ng mahigpit sa harap ni Chang Yuan. Kung ganoon ang kaso, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Pagkatapos magsalita ni David, iwinagayway niya ang kanyang mga palad sa harap niya, at ang mga pulang sinag ng liwanag ay nagsimulang mapuno ang buong bulwagan. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na banal na liwanag. Bumagsak ang boses ni David, na sinundan ng pulang ilaw sa bulwagan, lahat ay tila nasa apoy. Ano? Biglang sumigaw si Chang Yuan sa sakit sa ilalim ng pag-iilaw nitong pulang ilaw. Nang makita ito, ang hukbo ng Chang Reinforcement ay tumitig, at ang kanyang figure ay mabilis na lumipat patungo kay David, at ang momentum sa kanyang katawan ay biglang tumaas sa tuktok. Gayunpaman, ganap na hindi pinansin ni David ang Chang Reinforcement Army, at sa kasalukuyang lakas ng Chang Reinforcement Army, walang paraan para saktan siya. Oo naman, ang Chang Reinforcement Army ay lumapit kay David, at pagkatapos ng isang palm shot, isang malakas na rebound ang sumunod, at ang Chang Reinforcement Army ay umatras ng ilang hakbang. Hindi makapaniwalang tumingin si Chang Rejun kay David, ngunit mas lalong tumindi ang galit sa mukha nito. Zhao Wuji, gusto mo bang madismiss kung hindi mo siya pipigilan? Sigaw ni Chang Rejun kay Zhao Wuqi na nakatulala pa rin sa gilid. Nang marinig ito ni Zhao Wuqi, siya ay nagmamadali na parang langgam sa mainit na kawali, at tumingin kay David na may pagmamakaawa, Mr. Shen, tumigil ka na. Gate Master Zhao, kung naniniwala ka sa akin, manood ka lang sa gilid, kung hindi, kailangan mo lang kumilos.
Determinado si David na sirain ang papel na uod na ito. Kabanata 597. Nang makitang determinado si David, walang pagpipilian si Zhao Wuqi. Wala siyang gagawin kay David, at alam din niyang hindi siya ang kalaban ni David. Zhao Wuji, kung hindi mo gagawin, babawiin ko ang iyong posisyon. Nang makitang hindi pa rin kumikibo si Zhao Wuqi, galit na umungol si Chang Rejun. Leader, dapat may dahilan si Mr. Chen para gawin ito, please believe him. Hinikayat ni Zhao Wuqi si Chang Rejun. Fart! Muntik na niyang patayin ang anak ko. Nakita ni Chang Yuanjun ang kanyang anak na sumisigaw sa sakit, kaya sinabi niya kay Yuan Baoxiang, Master Yuan, mabilis mo siyang pigilan, hanggat maaari mo siyang pigilan, maaari kong ibigay sa iyo ang anumang kahilingan. Ang mga salita ni Yuan Baoxiang ay nagpasaya kay Yuan Baoxiang, at agad siyang tumango, Leader, kikilos ako, ngunit alam mo rin na ang pakikipaglaban sa mahika ay nangangahulugan ng kamatayan o pinsala. Kung hindi ko sinasadyang mapatay si David, hindi ka mapapanagot. Responsibilidad ko. Gusto lang ni Yuan Baoxiang na samantalahin ang pagkakataong maghayganti kay David, at pinatay si David. Hindi. Nagmamadaling sabi ni Chang Reinforcement. Sa oras na ito, malungkot na ang mukha ni Chang Yuan, hawak ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay, gamulong-gulong sa lupa, at napakasakit makita. Kung ganoon, gagawin ko. Sinabi ni Yuan Baoxiang, ang kanyang katawan ay biglang nagkagulo, at pagkatapos ay isang palad ang kumaway, ang hangin ng palad ay naging isang malaking palad at pumunta kay David, at ang pulang ilaw na nagniningning kay Chang Yuan ay naharang din ng malaking palad na ito. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Chang Yuan. Itay, iligtas mo ako, ayoko pang mamatay. Mahigpit na hinawakan ni Chang Yuan ang hita ni Chang Rejun, at puno ng takot ang mga mata nito. Anak, huwag kang mag-alala, walang makakapatay sa iyo, hinayaan kong kumilos si Master Yuan, huwag kang mag-alala. Yumuko si Chang Rejun, niyakap ng mahigpit si Chang Yuan at inaliw siya. Ginoo. Shen. Nakita ni Zhao Wuqi na nakakilos na si Yuan Baoxiang, at sa sandaling kumilos siya, napakatindi ng sitwasyon kung kaya't nagmamadali siyang umakyat at tulungan si David. Zhao Wuji, kung maglakas loob kang tulungan si David, hindi lang kita tatanggalin sa pwesto mo, kundi parurusahan din kita. Galit na tumingin si Chang Reinjun kay Zhao Wuqi. Natigilan si Zhao Wuqi sa kinatatayuan, parang langgam sa mainit na kawali sa isang dilema. George Zhao? Gaya ng nakikita mo, hindi ako matutulungan ng isang maliit na warlock. Bahagyang nakataas ang mga sulok ng bibig ni David, at sinabi niya na may hamak na tingin. Boy, hindi ka na magtatagal. Sinabi ni Yuan Baoxiang na may mga salita sa kanyang bibig, isang umuungal na apoy ang biglang sumabog mula sa orihinal na malaking palad, at ang heatwave ay tumama sa buong bulwagan sa isang iglap. Si Zhou Jiaolong ay may malungkot na ngiti sa kanyang mukha sa oras na ito. Sinira ni David ang kanyang mabubuting gawa, kaya karapat-dapat siya. Ngayon ay gusto niyang panoorin ng sarili niyang mga mata ang pagkamatay ni David. Ngunit sa sumunod na sandali, natigilan ang lahat. Nakita ko ang malaking palad ni Yuan Baoxiang na may mga apoy na nakasabit sa itaas ng ulo ni David sa oras na ito, at wala ng paraan para makalapit kay David. Sa oras na ito, ang buong katawan ni David ay nababalot ng pulang ilaw, tulad ng isang Diyos na bumaba sa lupa. Sa ilalim ng pulang ilaw, ang malaking palad ay nagsimulang unti-unting lumiit, at ang apoy ay unti-unting namatay. Paano ito posible? Nanlaki ang mga mata ni Yuan Baoxiang na may hitsura ng pagtataka. Ito ang kanyang pinakamakapangyarihang ultimate move. Nagplano si Yuan Baoxiang na patayin si David sa sandaling gumawa siya ng hakbang, kaya hindi niya napigilan ang kanyang mga kamay, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang huling hakbang ay hindi makakasakit kay David. Ano pa bang meron, gamitin mo na lang. Napabuga ng mahinang hininga si David, at ang palad na pinalapot ng kamao ng hangin ay nawala sa ilalim ng suntok na ito. Tumingin si Yuan Baoxiang kay David, ang lahat ng buhok sa kanyang katawan ay sumabog, at ang buong tao ay natigilan. Ikaw, sino ka? Anong klaseng magic ang ginagamit mo? Sino ang iyong amo? Nagtanong si Yuan Baoxiang kay David ng ilang tanong sa isang hininga. Kabanata 578.
Si Yuan Baoxiang ay nagsasanay ng mahika sa loob ng maraming dekada. Sinamba rin ni Yuan Baoxiang ang ilang mga master, at sinundan niya ang maraming tao upang matuto at makipagkumpetensya, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong pamamaraan na gaya ni David. Ang pulang ilaw sa katawan ni David ay nagbigay sa mga tao ng matinding pamimilit, na naging dahilan upang ang mga tao ay gustong sumamba kapag nakita nila ito. Kung hindi pa umalma si Yuan Baoxiang, ngayon lang siya lumuhad kay David. Masyado kang kalokohan, kung wala ka ng ibang gagawin, umalis ka na. Hindi sinagot ni David ang mga salita ni Yuan Baoxiang, at hindi niya kailangang sundin si Yuan Baoxiang para sabihin ito. Bagamat puno ng galit ang mukha ni Yuan Baoxiang, hindi na siya naglakas loob na sundan si David, kaya umiwas na lang siya. Nakita ni Chang Yuanjun na si Yuan Baoxiang, isang dalubhasa sa mga kasanayan sa mahika, ay labis na natakot kay David kaya hindi siya nang ahas na gawin ito. Leader Chang, sinabi ko na ang iyong anak ay isang puppet ngayon, at ang mga tao sa likod ng mga eksena ay nagsabi sa kanya na sabihin ito. Hindi ka makapaniwala. Ngayong napatay ko na ang puppet bog, maliligtas pa rin ang anak mo. Oo. Kahit na maalis ang papay na uod, hindi mabubuhay ang iyong anak. Tumingin si David kay Chang Yuanjun at sinabing. Hinawakan ni Chang Rejun si Chang Yuan, nagdadalawang isip sa kanyang puso, hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa mga sinabi ni David o hindi. Leader, hinding-hindi sasaktan ni Mr. Chen si Young Master Chang, maniwala ka sa kanya. Sa oras na ito, hinikayat din ni Zhao Wuqi si Chang Rejun. Natukso ang mga pampalakas ni Chang, at dahan-daang naghanda ang isang pares ng mga kamay para bitawan si Chang Yuan. Tai, hindi mo sila mapagkakatiwalaan, anak mo ako, hindi ako puppet, anak mo ako, tingnan mo. Nang makita ito ni Chang Yuan, hinawakan niya ng mahigpit ang Chang reinforcements, at umiyak ng malakas. Tiningnan ni Chang Yuanjun si Chang Yuan ng ganoon, at hindi niya kayang hayaan si David na gawin iyon. Alam ni David na wala siyang pagpipilian kundi kumilos ng malakas, at si Chang Yuanjun ay nalilito na sa Chang Yuan na iyon sa sandaling ito. Munting miyaw, maglakas loob na tamaan ang ideya ng pinuno, Sompain. Pagkatapos magsalita ni David, inabot niya at hinawakan si Chang Yuan. Nang makita ito, gusto ni Chang Yuanjun na pigilan ito, ngunit huli na ang lahat. Masyadong mabilis ang takbo ni David, at sa isang kisap mata, nasa kamay na ni David si Chang Yuan. Papa, iligtas mo ako, iligtas mo ako. Nahirapan si Chang Yuan. Ngunit sa sandaling ito, hindi na binigyan ni David ng isa pang pagkakataon si Chang Yuanjun na iligtas siya. Hinampis niya ng palad ang noo ni Chang Yuan, at pagkatapos ay may pulang ilaw mula sa tuktok ng ulo ni Chang Yuan at pumasok sa katawan ni Chang Yuan. Nagsimulang maging mabangis si Chang Yuan, umuungol sa sakit, ngunit gaano man siya umungal, nakahawak pa rin si David kay Chang Yuan. Hindi nagtagal, muling namula ang mga mata ni Chang Yuan, bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig, at isang fist-sized na puppet worm ang lumipad mula sa kanyang bibig. Matapos lumipad ang papay na uod, hindi nito inatake si David, ngunit direktang lumipad patungo sa bintana, na nagbabalak na tumakas. Gusto mong tumakas? Itinaas ni David ang sulok ng kanyang bibig, binitawan si Chang Yuan, at hinabol ang papay na uod. Sa oras na ito, pagkatapos na lumipad ang puppet worm sa kanyang katawan, si Chang Yuan ay nakoma muli at nakahiga ng diretso sa lupa. Anak! Nagmamadaling sumulong ang Chang reinforcements upang suportahan si Chang Yuan. Sa sandaling ito, hinabol na ni David ang bintana at sinunggaban ang puppet bog. Ang malaking papay na uod ay patuloy na pinipilipit ang kanyang katawan, ngunit hindi ito makawala sa gapos ni David, at sa wakas ay ibinuka ang kanyang bibig, at isang itim na gas ang tumalsik mula sa bibig ng papay na uod. Mag-ingat ang lahat, ang itim na gas na ito ay lubhang nakakalason. Nang makita ito, nagmamadaling pinaalalahanan ni Yuan Baoxiang ang lahat, at pagkatapos ay mariing ipinikit ang kanyang hininga. Ngunit nang ang lahat ay nagpanik at nagsara ng kanilang mga hininga, nakita nila si David na bumuka ang kanyang bibig at biglang sumipsip ng malakas, at lahat ng itim na hangin ay sinipsip ni David sa kanyang tiyan. Ang mga itim na chi na ito ay lubos na nakakalason sa iba, ngunit sila ang pinakamahusay na mapagkukunan ng paglilinang para kay David, at hindi ito sasayangin ni David.
Kabanata 579. Nang makitang sinipsip talaga ni David ang lahat ng itim na gas sa kanyang tiyan, napatulala si Yuan Baoxiong, at hindi kapani-paniwala ang kanyang mukha. Hindi ito alam ng iba, ngunit alam niya kung gaano kalakas ang nakal-alasong gas ng puppet worm na ito. Sa pangkalahatan, ang isang puppet worm ay hindi magbubuga ng nakal-alasong gas. Kung ang makamandag na gas sa katawan ay na-spray out, ang puppet worm ay hindi mabubuhay. Maliban na lang kung sa isang kritikal na sandali, hahayaan ng master ng puppet worm na mapahamak ang puppet worm kasama ng kabilang partido. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ng tulad ng isang giant puppet bug ay mahirap. Nakita ko na ang itim na gas na ibinuga ng puppet worm ay nilamon ni David, at ang laki ng kamao na puppet worm ay tumigil sa pagpupumigla sa oras na ito, at ang katawan nito ay diretsyong bumagsak. Pagtingin sa patay na pupay na uod, diretsyong itinapon ito ni David. Ang isang pares ng pupay na balat ng uod ay walang silbi kay David. Kasabay ng pagkamatay ng pupay na uod, sa isang malayong patio sa Kyoto, biglang bumangon ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaitim na roba na nakaupo sa isang saradong silid at hinampas sa lupa ang mangkok ng tiyaan na nasa harapan niya. Sa kanya ang puppet worm na ito, ngunit inabot siya ng mahigit 10 taon upang linangin ito, at hindi niya inaasahan na ganito ang kamatayan nito. Nang marinig ng bantay sa labas ang paggalaw, dali-dali niyang itinulak ang pinto at pumasok. Nang makita ang mga labi sa lupa, iniyuko ng gwardya ang kanyang ulo sa takot. Hindi pa ba bumabalik ang ika-4 na anak? Tanong ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim na roba sa gwardya. Bumalik ka sa doll ito, bumalik si Sil ito, at bumalik kahapon, ngunit nang makitang nasa kwarto ka, hindi ako nang ahas na istorbohin ka. Nagmamadaling sagot ng guard. Hayaan ang pang-4 na pumunta sa akin. Sabi ng medyo may edad na lalaki na nakaitim na roba. Nagmamadaling umalis ang gwardya, at hindi nagtagal, pumasok ang isang lalaking may bigot at matangos ang bibig. Pang-4, nag-issue si Haring Miao ng apurahang utos ng pagpapatawag sa sobrang pagmamadali. May nangyari ba sa Miao Village? Tanong ng lalaking nakaitim na damit sa lalaking may matalas na pisngi ng unggoy. Kuya, ano ba? Namatay ang ampon ni Haring Miao, para siyang pinatay ng isang nagngangalang David. Walang pakialam na sabi ng lalaking matulis na unggoy Gil. Si Chen Feng ba iyon? Oo, siya iyon? Namatay siya ng malungkot, tumango ang lalaking may matangos na bibig at unggoy. It deserves it. Ang lalaking ito ay marunong lang manakit ng maliliit na babae, matagal ko nang ayaw sa kanya. Malamig na umungol ang lalaking nakasuot ng itim. Kuya, sa pagkakataong ito pagbalik ko, tinanong ako ni Haring Miao tungkol sa plano natin. Ngayong ang Miao Village ay nasa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa, mahirap para kay Haring Miao na gumawa ng anumang hakbang. Tanong ng lalaking may matalas na bibig na unggoy. Nang marinig ito, ang mukha ng lalaking nakaitim na damit ay agad na naging kakilakilabot, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, ang aking pupay na uod ay patay na. Ano? Patay na ang puppet worm. Paano ito namatay? Paano naging ganito? After this incident, I'm telling you, mag-inquire ka muna para makita kung may problema ba sa pamilya ni Chang Yuanjun. Hinayaan ko ang pupay na uod na maglabas ng makamandag na gas at magpakamatay. Ang nakalalasong gas ay maaaring pumatay ng mga tao na may radius na higit sa 10 metro. Ang pamilya ng mga reinforcements ay malalason hanggang mamatay. Sabi ng lalaking nakasuot ng itim na may pag-aalala sa mukha. Kuya, ikaw, nababaliw ka na ba? Si Chang Yuanjun ang pinuno ng 6X. Kung siya ay nalason at natuntun sa ating Miao Village, hindi ba tayo mapapalad? Gulat na tanong ng lalaking may matalas na pisngi ng unggoy. Ano ba ang sinisigaw mo, napilitan akong mawala ng magawa noon, at ngayon ay imbestigahan mo agad ang balita. Pinandilatan ng lalaking nakaitim na damit ang lalaking may matalas na pisngi ng unggoy. Sige. Tumango ang lalaking may matangos na bibig at unggoy, tumalikod at naglakad palabas. Sa sandaling ito, sa bulwagan ng bahay ni Chang Yuanjun, si Chang Yuanjun ay sumisigaw ng nakakadurog ng puso habang hawak ang walang malay na si Chang Yuan. Yuaner, sana gising na ang anak niya.
Mahigit isang taon na niyang hindi nakikitang nagsasalita o nagmulat ng mata ang kanyang anak. Kagagaling lang niya sa Changyuan, kaya tuwang-tuwa si Chang Rejun. Puppet man siya o hindi, umaasa lang siya na mabubuhay pa ang anak niya. Kabanata 600. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi gustong hayaan ni Chang Yuan-jun si David. Kung talagang may tatlong lakas at dalawang kahinaan si Chang Yuan, hindi na niya makikita ang kanyang anak sa hinaharap. Ginoo. Shen, puntahan mo si Mr. Chang. Nang makita ang nakakabagbag damdaming dagandong ni Chang Rejun, si Zhao Wuqi ay nagmamadaling humakbang at sinabi kay David. Oo. Tumango si David. Pagdating sa harap ni Chang Yuan-jun, yumuko si Zhao Wuqi at inaliw si Chang Yuan-jun, "Leader, kung mapapagaling ni Mr. Chen si Young Master Chang, huwag kang malungkot." Itinaas ni Chang Yuan-jun ang kanyang ulo na may luha sa kanyang mga mata. Nang makita niya ang matatag at kumpiyansang tingin ni David, hindi siya nagsalita, ngunit binitawan niya si Chang Yuan at dahan-daang tumayo. Umupo si David, marahang inilagay ang isang kamay sa noo ni Chang Yuan, at ang espiritual na kapangyarihan ay naturok sa katawan ni Chang Yuan. Ang bulok at itim na palad ay talagang bumuti. Pagkaraan ng ilang minuto, dahan-daang iminulat ni Chang Yuan ang kanyang mga mata, at sa sandaling ito ay puno ng pawis ang noo ni David. Ang insidente ng pagkalason ni Chang Yuan ay masyadong mahaba, at siya ay nasa estado ng pinsala sa pag-iisip ng higit sa isang taon. Upang maibalik ang Chang Yuan, gumamit si David ng maraming espiritual na kapangyarihan. Yuaner. Nang makitang idinilat ni Chang Yuan ang kanyang mga mata, tuwang-tuwa ang mga reinforcement ni Chang. Dad, nasaan ako? Si Chang Yuan ay mukhang nalilito at tumingin sa paligid. Siyempre nasa bahay. Mahigit isang taon ka nang nakoma. Hindi mo ba naaalala ang nangyari kanina? Tanong ng mga pampalakas ni Chang kay Chang Yuan. Dapat alam mo na kakagising lang ni Chang Yuan, and everything is as usual, bakit wala akong maalala ngayon? Gaya ng sabi ko, hindi siya, puppet lang siya noon, at may nagmanipula ng puppet bug para kontrolin ang katawan niya. Sabi ni David kay Chang Yuan-jun. Sa pagtingin sa nalilitong tingin ni Chang Yuan, sa wakas ay naniwala si Chang Yuan-jun sa sinabi ni David. Tinulungan ni Chang Yuan-jun si Chang Yuan na tumayo, tinuro si David at sinabing, "Yuaner, salamat Mr. Chen mabilis, iniligtas niya ang iyong buhay." Napatingin si Chang Yuan kay David na may pagkalito, at nakita niya na si David ay halos kasing edad niya, at hindi kumikibo ng ilang sandali. Leader Chang, konting effort lang, hindi na kailangang magpasalamat. Mahinang sabi ni David. Habang naging ganito si David, mas lalong nahihiya ang mukha ni Chang Yuan-jun. Inatake niya si David at inutusan sina Zhao Wuqi at Yuan Baoxiang na salakayin si David. Buti na lang at maraming tao si Lord David kaya hindi niya ito pinansin. Kung ang kabilang partido ay umalis sa galit, ang kanyang anak ay magiging walang magawa ngayon. Ginoo. Bata pa si Chen, hindi ko ine-expect na ganito pala kalawak ang isip ko, nakakahiya talaga. Namula si Chang Reinforcement Army at nahihiyang sinabi. Si Leader Chang ay magalang, ginawa mo ang iyong makakaya para sa bansa at sa mga tao, ang nagawa ko ay wala. Mahinhin na sabi ni David. Sa sandaling ito, lumapit si Yuan Baoxiang, na puno ng pagkabigla. Sa sandaling ito, tumingin siya kay David ng may paggalang at paghanga sa kanyang mga mata. Junior Yuan Baoxiang, kilalanin si Master Chen. Lumakad si Yuan Baoxiang kay David at yumuko ng malalim. Sa kanilang magic world, walang age distinction, lahat sila ay nahahati sa lakas. Bagamat bata pa si David ngayon, halatang mas mataas ang kanyang lakas kaysa sa kanya, kaya tinawag ni Yuan Baoxiang ang kanyang sarili na junior. Kilalanin si Master Chen. Ang Zhou Jiaolong na iyon ay nagmamadali ring lumapit at yumuko kay David. Ngayon kahit si Yuan Baoxiang ay gumagalang kay David, at si Zhou Jiaolong ay hindi na nang ahas na maging mayabang. Paano mo niloko si Mr. Chen kanina? Hindi mo naman ito makakalimutan pag nagtagal ha. Tumingin si Zhao Wuqi kina Yuan Baoxiang at Zhou Jiaolong at sinabing may masamang tingin. Dahil sa sinabi ni Zhao Wuqi, namula agad silang dalawa, nakaramdam ng hiya. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen. Ang lalaking walang katulad.
For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.